Sa pinakadulo ng baryo, kung saan halos wala nang dumadaan, nakatayo ang kubo ni Mario at ng kanyang asawa na si Divina. Yari sa pinagtadpitad pingyero at kawayan, may mga butas sa dingding at bubong na tinatakpan ng mga sako. Ang sahig na kawayan ay may mga siwang na pwedeng kapitan ng paa, at ang pintuan ay halos matanggal sa kalawangin nitong bisagra. Sa paligid, ang lupa ay bitak-bitak, parang balat ng tuyong puno. Tanda ng tagtuyot na halos 1 taon nang walang sapat na ulan. Ang mga puno ng mangga na dati mayabong at nagbibigay ng lilim ay ngayoy nakayuko. Tuyot ang mga sanga. Walang ibong humuhuni. Tanging huni ng kuliglig at mahinang ugong ng hangin ang suwasabay sa katahimikan. Magkatabi sina Mario at Divina sa isang lumang bangkong gawa sa kahoy, nakaharap sa lupang tila patay. Tahimik sila, hindi dahil wala silang gustong sabihin, kundi dahil pareho nilang alam na ang anumang pag-uusap ay mauuwi lang sa parehong tanong. Paano na bukas? Si Mario'y nakatangala, wari humihingi ng kahit anong senyales ng ulan. Mabigat ang kanyang dibdib, parang may nakadagan na bato. Iniisip niya kung paano mabubuhay ang pamilya kung pati lupa ay tumangging magbigay. Sa tabi niya, si Divina ay pinitisil ang laylayan ng kanyang kupas na saya. Sa isip ay binibilang ang natitirang 3 tasa ng didas. Naputol ang katahimikan nang marinig nila ang mahinang tinig ng panganay mula sa loob. "Nanay, gutom na po ako." Nagkatinginan silang mag-asawa. Wala nang kailangang sabihin. Alam nilang oras na para maghanda ng hapunan, kahit halos wala namang maihahanda. Sa gitna ng maliit na hapag na gawa sa lumang tabla, may nakapatong na isang basag na pinggan. Kaunting kanin lang ang laman at kaunting asin sa gilid bilang pampalasa. Maingat na hinati ni Divina ang kanin. Inayos ng kutsara upang maging pantay ang bahagi ng bawat isa. Umupo sa mesa ang 2 bata, si Nena, 8 taong gulang, at si Junjun, 5 pa lang. Payat silang pareho, kita ang mga buto sa braso, ngunit may mga mata pa ring kumikislap sa pag-asang may darating pang mas mabubuting araw. Busog na si Nanay, biro ni Divina, pilit nang umingiti habang tinutulak ang bahagi ng kanin kay Junjun. "Ayaw ko po kung wala kayo," sagot ng bunso, nakakunot ang noo. Parang pinipigilan ang luha. "Mas busog ako kapag busog ka," sagot ni Divina, hinahaplos ang buhok ng anak. Tahimik si Mario, ngunit kinuha ang kanyang bahagi ng kanin at itinulak din ito kay Junjun. "Para sa'yo na rin ito, bunso. Lalaki ka pa, kailangan mo ng lakas." Kayo po, itay?" tanong ni Nena, napapansin na halos wala nang natira sa magulang. "Marami akong nakain kanina," sagot ni Mario. Nakangiti pero walang buhay ang mata. Alam niyang hindi niya niloloko ang mga anak. Niloloko lang niya ang sarili. Sa loob niya, kumakalam ang tiyan, ngunit mas masakit ang makita ang anak na walang makain. Habang kumakain ang mga bata, pinagmamasdan sila ni Divina. Sinusubukan takpan ng pagmamahal ang sariling gutom. "Kahit ako'y mawalan, basta hindi sila," bulong ng kanyang isip. Sa tabi niya, si Mario ay nakatingin sa kanilang hapag. Iniisip kung ilang gabing ganito pa ang kakayanin nila. Habang nakaupo pa silang pamilya, isang boses ang sumigaw mula sa labas. "Mario, Divina!" Sumilip si Temyong, pinsan ni Mario. May hawak siyang supot na puno ng karne at gulay. Malinis ang suot. Makintab ang tsinelas, malayo sa hitsura ng mag-asawa. Sa kanyang mukha, may mapanlait na ngiti. Tila sinasadya niyang ipakita ang agwat ng kanilang palagayan. "Uy, mukhang masarap ang hapunan niyo ah," biro niya, sabay sulyap sa mesa. Alam na alam niyang wala itong laman na maipagmamalaki. Napayuko si Divina. Pilit na ikinukubli ang hiya at pagkadama ng pagkapahiya sa harap ng mga anak. "Baka gusto niyo ng trabaho," patuloy ni Temyong. "Tagalinis ng kulungan ng baboy sa akin. Malaki-laki ang kikitain, at least hindi kayo magugutom." May halong biro sa tono, pero mas malinaw ang pang-asar. Hindi agad sumagot si Mario.
Pinipigilan niya ang sarili, ngunit sa kanyang isip ay bumabalik ang alaala kung paanong tinulungan ng kanyang ama si Temyong noong wala pa itong sariling lupa. Noon, walang pasasalamat at ngayon, puro pang mamaliit. Anong sagot mo, pinsan? Usisa pa nito, parang nanunubok. Tama na, Temyong, mahinang sabi ni Divina. Wala naman kaming ginagawang masama. Hindi ko ngayon inaaway, sagot ni Temyong. Pero kung gusto nyo namang magtiis sa ganyang klaseng hapunan, sabay sulyap muli sa kanin at asin na para bang pinandidirihan. Hindi na sumagot si Mario. Tumayo siya at isinara ang pintuan ng marahan. Malinaw ang mensaheng tapos na ang usapan. Ngunit sa dibdib niya, kumukulo ang dugo at alam niyang darating ang panahon na hindi niya na lang ito palalampasin. Kinagabihan, habang napahiga sa banig, gising pa rin sila ni Divina. Tahimik lang silang nakikinig sa kuliglig at sa mga yapak ng hangin sa labas. Parehong iniisip ang tanong na hindi na kailangang bigkasin. Hanggang kailan ganito? Maaga pa lamang, bago pa sumikat ng lubusan ang araw, nakaupo na si Mario sa gilid ng kanilang panig, hawak ang lumang bayong at gulo. Tahimik siyang nagbibihis ng lumang kamiseta at pantalon na halos kupas na sa araw at pawis. Sa kabila ng katahimikan, mabigat ang hangin sa loob ng kubo, puno ng alalahanin. Napansin ni Divina ang ginagawa niya. Saan ka pupunta ng Benito kaaga? Tanong niya, bagamat halata sa boses na alam na niya ang sagot. Sa gubat, sabot ni Mario habang inaayos ang taling lubid ng bayong. Baka may prutas pa ron o halamang pwede nating lutuin. Kahit kamote, kahit anong pwede. Pwede ba akong sumama? Tanong ni Divina. May pag-aalangan sa kanyang boses, ngunit halata ring ayaw niyang hayaang mag-isa ang asawa sa paghahanap. Umiling si Mario, marahan, ngunit mariin. Hindi na, ikaw na lang ang magbantay sa mga bata. Baka umiyak sila kung pareho tayong wala. Isa pa, baka malayo ang lakarin ko at gabihin tayo pareho. Napayuko si Divina, pinipigilan ang sariling sumagot ng, mas mabuti siguro kung magkasama tayo dahil alam niyang mas kailangan ang magbantay sa bahay. Mag-iingat ka, ha? Huwag kang magpupumilit kung delikado. Hinawakan ni Mario ang kamay niya. Babalik ako bago magdilim. Pangako. Pero sa loob-loob niya, hindi siya sigurado makakahanap na siya ng kahit anong makakain. Alam niyang ang bawat hakbang papunta sa gubat ay isang pustahan sa pagitan ng gutom at pag-asa. Lumakad siya papalayo. At sa bawat hakbang ay ramdam niyang bigat sa kanyang dibdib. Hindi lang dahil sa gutom, kundi dahil sa pangakong ayaw yang mabigo. Ang gubat ay tahimik sa umagang iyon, maliban sa paminsan-minsang tunog ng mga dahon na nilalaro ng hangin. Habang lumalalim ang kanyang paglakad, napansin ni Mario ang kakaibang lamig na dumadampi sa kanyang balat. Kahit patirik na ang araw, hindi ito karaniwang simoy. May dala itong halimuyak ng lumang kahoy at basang lupa, parang dalaala ng panahong mas masagana ang paligid. Matapos ang ilang oras ng paglalakad, nakita niya ang isang puno na hindi pa niya nakikita noon. Matanda ito, malaki ang katawan at balot ng makakapal na ugat na gumagapang mula sa lupa, paakyat sa mismong katawan nito. Ang balat ng puno ay tila kumikislap sa sikat ng araw, ngunit hindi dahil sa basa. Tila ba mismong kahoy nito ay may sariling liwanag. Napatidil siya, napakapit sa hawakan ng gulok. Ano to? Bulong niya sa sarili. May kakaibang presensya ang punong hiyon. Hindi nakakatakot, ngunit hindi rin normal. Parang may nakatingin sa kanya mula sa loob ng kahoy. Lumapit siya, marahang hinaplos ang balat nito. Malamig. Halos parang yelo ang pakiramdam, ngunit hindi nakakapasong lamig, kundi nakakakalma. Sa kanyang isip, sumagi ang tanong. Paano nabubuhay ang punong ito sa ganitong tagtuyot? Umupo siya sa isang ugat at pinagmasdan ito ng matagal. Hindi niya alam kung bakit, pero parang nahihipnotismo siya ng anyo nito. Ang mga dahon ay kumikintab na parang pilak kapag tinatamaan ng liwanag, at ang hangin sa paligid ay mas sariwa kaysa sa ibang bahagi ng gubat. Lumalim ang araw, ngunit hindi niya magawang umalis. Parang may humahawak sa kanya para manatili, hanggang unti-unting dumidilim. Nakaramdam siya ng kakaibang kaba at pananabik
na maghahalo. Pagsapit ng gabi, habang nakaupo pa rin siya sa tabi ng puno, may narinig siyang mahina, isang tunog ng patak. Unay inakala niyang ulan, ngunit nang tumingin siya sa itaas, walang ulap sa kalangitan. Ang tunog ay galing mismo sa katawan ng puno. Mula sa isang siwang sa balat nito, tumutulo ang malinaw na likido. Tumama ang isang patak sa lupa at sa harap ng kanyang mga mata, kumislap ito at naging isang maliit na piraso ng pilak. Nanlaki ang mata ni Mario. Hindi imposible, bulong niya. Hinawakan niya ang isa sa mga patak. Malamig ito sa kanyang palad. Mabigat para sa laki nito. Alam niyang totoo ang nakikita niya. Hindi ito imahinasyon dala ng gutom o pagod. Napalunok siya. Sa kanyang isip, mabilis na umikot ang mga posibilidad. Kung makakakuha ako nito, makakabili ako ng bigas, gamot, baka pati bagong bubong. Pwede kaming mabuhay ng hindi na nagugutom. Ngunit kasabay ng saya, may sumiksik na kaba sa anyang dibdib. Bakit nandito ito? At bakit parang ayaw nitong ipaalam sa iba, sa katahimikan ng gabi? Para bang narinig niya ang mahinang ugong mula sa loob ng puno. Hindi malinaw, ngunit tila isang babala. Hindi niya ito binigyang pansin. Mas malakas ang boses ng pag-asa kaysa sa pagdududa. Tumayo siya, hawak ang maliit na piraso ng pilak sa kanyang palad. Divina, hindi mo alam ang nakita ko, bulong niya sa hangin. Bago siya umalis, tumingin siya muli sa puno. Sa liwanag ng buwan, kumikislap ito na parang bantay sa gitna ng dilim, sa abila ng kanyang pananabik. Alam niyang nagbukas siya ng pinto sa isang bagay na hindi niya lubos na nauunawaan. Habang naglalakad pa uwi, paulit-ulit sa isip ni Mario ang kinang ng pilak sa kanyang palad. Ramdam niya ang bigat nito, hindi lang dahil sa bigat ng mismong metal, kundi sa bigat ng posibilidad na dala nito. Paano kung totoo? Paano kung kayang baguhin ito ang buhay namin? Ngunit kasabay ng pag-asa, may kirot ng kaba. Baka may kapalit, baka masama. Pagdating niya sa kubo, tulog na si Ivina at ang mga bata. Umupo siya sa gilid ng banig, hinawakan muli ang pilak at idinikip sa kanyang dibdib. Kung ito ang sagot, sana'y hindi kasumpa, bulong niya bago tuluyang pumikip. Kinabukasan, nagpasya siyang alamin ang katotohanan. Maaga siyang nagbihis, suot ang luma kamiseta at pantalon, at itinago sa bulsa ang piraso ng pilak, nakabalat sa piraso ng tela, habang naglalakad papuntang bayan. Ang bawat hakbang ay may kasamang tibok ng puso na mas mabilis kaysa normal. Ang init ng araw ay tila walang epekto sa kanya. Ang isipan niya'y puno ng tanong. Kung totoo ito, gaano kaya karami ang pwede kong makuha? Saan kaya aabot ang halagang ito? Pagdating niya sa bayan, agad siyang nagtungo sa maliit na tindahan ng alahas ni Mang Hector. Ang tindahan ay amoy kahoy at langis, puno ng mumunting istante at mga kahong salamin na naglalaman ng singsing, kwintas at hikaw. Mang Hector, bati ni Mario, pilit na kalmado. O Mario, anong sadya mo? Sagot ng matanda. Hindi inalis ang mata sa isang singsing na inaayos. May bahagyang pag-aalangan si Mario bago ilabas ang balot na tela. Gusto ko lang sanang patingnan to. Maingat na binuksan ni Mang Hector ang tela. Tumambad ang isang piraso ng pilak na kumikislap sa ilalim ng liwanag. Kinuha ito ng matanda, sinuri gamit ang magnifying glass, tapos ay kinagat ng bahagya para masigurado. Pagkatapos ay tumango. Tunay na pilak to, maganda ang kalidad. Bihira na ang ganito sa ngayon. Napasinghap si Mario. Talaga po? Oo. Kung ibebenta mo, may halaga to. Pero saan mo nakuha? Tanong ni Mang Hector, bakas ang interes sa tono. Nag-iwas si Mario ng tingin. Nahanap ko lang po. Hindi na siya nagdagdag pa. Paglabas niya ng tindahan, mahigpit niyang hinawakan ang tela. Totoo ang nakita niya kagabi. At mas lalong tumibay ang pagnanais niyang ibahagi ito kay Divina. Ngunit alam niyang hindi basta-basta ang bagay na ito. Simpleng biyaya. May pakiramdam siyang may kasama itong panunumpa. Pag-uwi niya,
Nadatnan niya si Divina sa may likod ng kubo, naglalaba. Basa ang laylayan ng kanyang saya. At namumula ang mga kamay sa lamig ng tubig at hapdi ng sabon. Divina, tawag niya, mahina ngunit may laman ang boses. Lumingon ang babae. Anong nangyari? Bakit parang iba ang mukha mo? Lumapit si Mario, binuksan ang tela at ipinakita ang pilak. Ito yung nakita ko kagabi sa gubat. Pinapingnan ko kay Mang Hector. Totoong pilak daw at mataas ang halaga. Napahinto si Divina. Nakatingin sa pilak na parang hindi makapaniwala. Mario, ibig sabihin, makakabili tayo ng pagkain. Ng gamot para kay Junjun. Tumango siya. Oo, pero may nararamdaman akong kakaiba. Hindi ko alam kung ligtas to. Hindi ko rin alam kung dapat nating sabihin sa iba. Inabot ni Divina ang pilak, hawak ng marahan. Mahal, kung totoo man to, sana'y gamitin natin ng tama. Pero natatakot ako, baka may kapalit. Baka magdala to ng kapahamakan. Hinawakan ni Mario ang kamay niya. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Sa ngayon atin lang to. Walang ibang makakaalam. Matagal silang nagkatitigan bago tumango si Divina. Pangako mo yan. Pangako, sagot niya, mariin. Kinagabihan, nagpasya silang bumalik sa puno. Tahimik ang gubat. Tanging huni ng kuliglig at kaluskos ng tuyong dahon ang maririnig. Dala ni Mario ang gulok at bayong. Si Divina naman ay may dalang maliit na lampara. Pagdating nila, tila mas kumikislap ang balat ng puno kaysa kagabi. Tumayo sila sa harap nito, parehong may halong takot at pagkamangha. Parang mas buhay siya ngayon, bulong ni Divina. Bago pa makasagot si Mario, isang mababa at mabagal na tinig ang umalingaw-ngaw mula sa paligid, parang dumadaloy sa hangin at pumapaloob sa katahimikan ng gabi. 3 batas. Napatigil sila, parehong nanlanig. Una, huwag ipagsabi sa iba ang aking biyaya. Nagkatinginan silang mag-asawa. Ikalawa, huwag abusuhin ang aking biyaya. Gamitin lamang sa pangangailangan. Naramdaman ni Mario na bumibigat ang hangin sa paligid. Ikatlo, ipagtanggol ako kahit buhay ang kapalit. Matapos iyon, tumahimik muli ang paligid para bang walang nangyari. Ngunit ramdam nila pareho ang tibok ng puso na kumakabog. Mahal, totoo yung narinig natin, di ba? Tanong ni Divina, nanginginig ang boses. Oo, sagot ni Mario, malalim ang tingin sa puno. At alam kong seryoso siya, kaya kung tatanggapin natin to, handa tayong sundin ang batas niya. Tahimik na tumango si Divina. Magkahawak kamay silang tumayo roon, nanunumpa, hindi lang sa isa't isa. Kundi sa mahiwagang nilalang na ngayon ay bahagi na ng kanilang kapalaran. Sandali silang nanatiling nakaharap sa puno, tila hinihintay kung may kasunod pa sa tinig na nagsalita. Ngunit tanging malamig na hangin at kaluskos ng dahon ang sumagot sa kanila. Mario, mahina ang boses ni Divina. Ano na ang susunod? Tumingin siya sa asawa. Ngayon na natin subukan. Mas mabuti nang malaman agad kung gaano karami ang ligtas kunin. Humugot siya ng lumang tasa mula sa bayong at marahang lumapit sa puno. Doon, sa isang bitak sa balat nito, unti-unting bumubuo ang isang patak ng malinaw na likido na kumikislap sa liwanag ng lampara. Nang tuluyang bumagsak ito sa tasa, nagbago ang kulay at naging pilak, kumikintab na parang munting bituin. Maingat niya itong inilipat sa maliit na sisidlang metal na dala nila. Ang bawat pagtama ng pilak sa loob ay may mahinang tunog, parang kampanilyang sumasabay sa tibok ng kanilang dibdib. Parang nanunood siya sa atin, bulong ni Divina, bahagyang kinikilabutan. Tumango si Mario, hindi inaalis ang mata sa ginagawa. Oo, pero hindi niya tayo pinipigilan, baka tanda na pumapayag siya. 1 pa, 2, 3, hanggang 6 na patak lang ang kanilang kinuha. Tama na to, wika ni Mario. Sapat na para maabili ng pagkain at gamot. Sabay nilang tinakpan ang sugat ng puno gamit ang mga sanga at dahon. Habang papalayo, mahigpit ang hawak ni Mario sa sisidlan. Para bang hawak niya ang mismong kinabukasan ng kanilang pamilya. Kinabukasan, bago pa magising ang mga bata, inilabas ni Mario ang sisidlan at pinili ang ilang piraso ng pilak.
Maingat yang ibinalot sa tela at iniabot kay Divina. Ikaw na ang pumunta sa palengke. Mas kabisado mo ang mga tao roon at mas makakahanap ka ng palusot kung may magtanong. Kinuha ni Divina ang balot at itinago sa loob ng kanyang saya. Maghintay ka riti kasama ang mga bata. Babalik ako agad. Pagdating sa palengke, sinalubong siya ng ingay at halimuyak ng sariwang isda at gulay. Matagal na mula nang huli siyang bumili, nang walang kaba kung sasapat ba ang pera. Karaniwan ay kalahating kilo ng bigas at kaunting asim lang ang kaya nila. Ngayon, isa-isa niyang pinili. Kalahating sako ng bigas, 1 kilo ng tilapia na pinili pa niya sa pinakasariwa, ilang pirasong pulang kamatis, ilang gulay, kaunting asin, at bote ng gamot para kay Junjun. Habang nagbabayad, napansin ng tindera ang ngiti niya. Divina, parang iba ka ngayon. May magandang nangyari? Mabilis siyang sumagot. May naibenta lang akong lumang gamit sa bahay. Walang dagdag, walang kulang. Umuwi siya ng may bitbit na sako ng bigas sa balikat at supot ng ulam at gamot sa kamay. Pagdating sa kubo, sinalubong siya ni Mario sa pintuan. Nadala mo lahat? Ngumiti si Divina at inilapag ang mga dala. May bigas, may ulam at gamot para kay Junjun. Inabot niya rin ang isang maliit na supot. May pasalubong para sa mga bata. Candy. Napangiti si Mario. Matagal-tagal na rin mula nang may pasalubong tayo. Sa hapag, nakaupo ang 2 bata. Nakangiting nakatitig sa pagkaing nakahain. Si Nena ay halos hindi makapaniwala na may isda sa gitna ng lamesa. Nanay, may ulam tayo. Tuwang-tuwa si Junjun at agad sumubo. Masarap? Sabi niya, sabay tawa. May gamot ka rin, sabi ni Divina, iniabot ang bote. Para gumaling ka na. Habang kumakain, magkahawak kamay sina Mario at Divina. Tahimik ngunit malinaw sa kanilang mga mata ang kasiyahan at pasasalamat. Ganito ang gusto kong makita araw-araw. Bulong ni Mario. Oo, sagot ni Divina. Pero tandaan natin ang mga batas. Huwag tayong mablalabis. Isang maling hakbang lang, baka mawala lahat. Tumango si Mario. Sa kanyang isipan, malinaw ang panata. Kahit ano pa ang kapalit, hindi ko hahayaang magutom silang muli. Pagkatapos kumain, tumulong ang mga bata sa pagliligpit. Si Junjun ay ngumiti habang nililinis ang lamesa. Itay, nanay, masaya po ako. Napatingin si Mario kay Divina at sa kanilang mga mata ay parehong naroroon ang pangako. Ipagpapatuloy natin ito basta't magina. Sa gabing iyon, mahimbing ang tulog ng pamilya. Sa malayo sa ilalim ng liwanag ng buwan, kumikislap ang puno. Tila nakangii sa 2 taong pumili ng pag-asa. Lumipas ang mga linggo at unti-unting nakaramdam ng ginhawa sina Mario at Divina. Hindi na sila nag-aalala kung may makakain kinabukasan. Habang nakaupo sila sa harap ng bahay, piningnan ni Mario ang kanilang kubo. Divina, sabi niya, baka dapat ayusin na natin tong bubong. Baka sa tag-ulan, tumulo na naman. Kung aayusin natin, sagot ni Divina, dapat wag masyadong bago ang hitsura. Ayokong mahalata ng mga kapitbahay. Oo, tumango si Mario. Kahit anong ginhawa, kailangan nating itago. Yan ang batas. Bago sila magtanim, bumili muna sila ng maliit na water pump at ilang piraso ng tubo para gawing patubig. Dahil bitak-bitak at tuyong-tuyo na ang lupa sa paligid, matapos maikabit at masubukan ang agos ng tubig, saka sila nagpunta sa palengke para bumili ng dagdag na binhi. Habang nagtatanim, pinisil ni Divina ang mga buto ng mais at munggo. Mario, sa susunod na anihan, baka mas marami tayong maibenta. Mumiti si Mario, at baka hindi na tayo kailanman magugutom. Bawat gabi, magkasama silang pumupunta sa puno. Lagi nilang dala ang lumang tasa at sisidlan. At bawat patak ng pilak ay tinatanggap nila na parang regalo mula sa langit. Habang nag-aani, laging nakatingin si Mario sa paligid. Pinakikiramdaman ang bawat taluskos. Divina, tandaan mo, isang maling hakbang lang tapos tayo. Oo, sagot ni Divina, maingat na tinatakpan ng sugat ng puno ng mga sanga at dahon. Kahit kapitbahay natin, hindi natin dapat pagkatiwalaan. Minsan habang pauwi sila, narinig nila ang malayong tahol ng aso. Napahinto sila at nagkatinginan. Wala yan, bulong ni Mario pero mahigpit ang hawak niya sa sisidlan. Sa bahay, agad nilang itinatago ang pilak sa ilalim ng lumang aparador.
kasama ng mga lumang kumot para hindi marinig kung sakaling may gumalaw. Isang gabi, bago matulog, humida si Divina sa tabi ni Mario at mahina niyang sinabi, "Parang hindi ako mapakali minsan, lalo na kapag naiisip ko na baka may makakita." Hinawakan ni Mario ang kamay niya. Nasa atin ang lihim at wala tayong balak sirain ang tiwala ng puno. Basta mag-iingat tayo, ngunit hindi maiiwasan ang mata at tenga ng baryo. Isang umaga, habang bumibili si Divina ng asin, nilapitan siya ng kapitbahay na si Aling Cora. "Divina, abat gumaganda na ang bahay ninyo at napansin ko may mga bago kayong gamit. Ano bang sikreto ninyo?" Mumiti si Divina at umiling. "Nagbenta lang kami ng kaunting ani, Cora. Nakaipon din kahit papaano." "Ganun ba?" sagot ni Aling Cora. Pero ang tingin nito'y may halong pagdududa. Pag-uwi ni Divina, agad niyang sinabi kay Mario ang nangyari. "Baka nagsisimula na silang magtanong. Wala silang makukuha sa atin," sagot ni Mario. "Wag lang tayong magpapakita ng sobra." Ngunit sumunod na linggo, narinig mismo ni Mario ang dalawang lalaking nag-uusap sa kanto. Si Mario dati halos wala nang makain. Ngayon, may bago ng yero sa bubong. Baka nanalo yan sa sugal. Baka may ilegal na ginagawa. Hindi mo alam, baka may koneksyon sa mga taga-bayan. Umiwas si Mario at dumiretso ng uwi. Nang makita siya ni Divina, agad niyang sinabi, "Naririnig ko na ang bulungan. Mas mabuting iwasan muna natin ang pagbili ng kung ano-ano. Tanim muna ang unahin." "Oo," sagot ni Divina. Ngunit bakas sa kanyang mukha ang kaba. "Mario, natatakot ako. Kapag nalaman nila, baka hindi na tayo ligtas." Lumapit si Mario at hinawakan ang kanyang balikat. "Hindi nila malalaman. At kung sakali man, handa akong gawin ang lahat para protektahan ka. Pati ang puno." Sa mga sumunod na araw, mas naging maingat pa sila. Ang mga patak ng pilak ay tinatanggap na parang sagradong bagay. Hindi para ipagyabang, kundi para itago. Isang hapon, habang abala si Mario sa pag-aayos ng water pump sa tabi ng taniman, at si Divina naman ay nagbibilad ng mais sa banig, narinig nila ang boses mula sa may tarangkahan. "Uy, pinsan!" sigaw ni Temyong, sabay kumpas ng kamay na parang matagal na silang hindi nagkita. Napatingin si Mario at agad napansin ang mapanuring titig nito. Hindi basta pagbati ang dala ng pinsan, may kasamang pagsusuri, parang aso na sumusunod sa amoy ng karne. "O Temyong," bati ni Mario, pinipilit gawing normal ang tono. "Anong sadya?" Walang sagot agad. Imbes naglakad si Temyong papasok, sinisipat ang bawat sulok ng bahay. Ang bagong tadpi sa bubong, ang mas maayos na dingding, at ang ilang kasangkapang hindi niya nakita dati. Mumisi siya, parang biglang gumanda ang buhay ninyo. Nagkatinginan sina Mario at Divina. "Nag-ayos lang kami ng kaunti," sagot ni Mario, mababa at maingat ang tono. "Kaunti?" Tumawa si Temyong, ngunit malamig ang tunog. "Baka may tinatago kayo. Alam mo naman, mabilis ang chismis dito." "Wala," mariing sagot ni Mario, pinipigilan ang sarili. "Mas sinipagan lang namin nitong mga nakaraang buwan." Ngumiti si Temyong na parang hindi kumbinsido. "Masipag? Abay, dati halos hindi ka makabili ng asin." "Apos na yon, may bago na kayo rito at roon?" Lumingon siya kay Divina, saka bumalik ang tingin kay Mario. "Pinsan, alam mo mabuti na lang magkamag-anak tayo. Sakali man may sikreto ka, baka makatulong ako." "Kung wala ka ng ibang pakay, Temyong," sagot ni Mario na may diin, "may ginagawa pa kami." Napangisi si Temyong at tumalikod. "Sige, pinsan, pero tandaan mo, mabilis kumalat ang balita sa baryo." Habang papalayo si Temyong, ramdam ni Mario ang matinding init sa kanyang batok. Hindi sa araw, kundi sa bigat ng banta na iniwan ng pinsan. Kinagabihan, matapos nilang masiguro na tulog na ang mga bata, kinuha ni Mario ang kanilang lumang bayong at ang flashlight. "Halika, Divina, maaga tayong pupunta ngayon para makaiwas sa sino mang makakita." Tahimik silang naglakad sa madilim na daan patungong gubat. Tanging langit na puno ng bituin at liwanag ng flashlight ang gabay nila. Ngunit habang binabagtas ang makitid na landas, napansin ni Mario ang banayad na tunog ng yapak sa likuran nila.
hindi masyadong malapit, pero sapat para maramdaman. Huminto siya bigla at sinenyasan si Divina na tumigil din. Pinatay niya ang flashlight at dahan-dahang lumingon. Sa pagitan ng mga anino ng puno, may nakatayo, si Temyong. Kita sa liwanag ng buwan ang bahagyang pagniti nito. Parang nahuli silang magnanakaw. Hindi ito lumalapit, pero malinaw na sinusundan sila. Nagkatinginan si Mario at Divina. Huwag na tayong dumiretso, bulong ni Mario. Kung pumunta tayo sa puno, tapos tayo. Anong gagawin natin? Balik bulong ni Divina. Ramdam ang kaba. Maggunwari tayong magpuputol ng kawayan, sagot ni Mario. Bukas na lang tayo babalik kapag wala ng bantay. Nagpatuloy sila sa landas, ngunit lumiko sa lugar kung saan may kumpol ng matatangkad na kawayan. Sa bawat putol ni Mario, maingay ang lagaslas ng mga dahon at kalansing ng tabas. Sapat para marinig ni Temyong at isipin na iyon lang ang pakay nila. Para saan to? Mahina pero natural na tanong ni Divina para marinig ng nakasunod. Gagawin nating bagong tarangkahan sa likod, sagot ni Mario. Medyo malakas ang boses para umabot sa distansya. Mula sa bilid ng paningin, alam ni Mario na nananatili roon si Temyong. Nakamasib pa rin. Pero nang mapuno na nila ang bayong ng ilang putol na kawayan, nagpasya na silang umuwi. Kinabukasan, habang inaayos ni Mario ang taniman, muling lumitaw si Temyong. Ngayon wala na ang ngiting mapang-asar, seryoso ang muka at matalim ang titig. Mario, mababa at mabagal ang tono. Isang araw, malalaman ko rin ang sikreto mo. At pag nalaman ko, akin yon. Tumigil si Mario sa ginagawa at dahan-dahang tumayo. Wala kang malalaman, Temyong, sagot niya, kalamig ngunit puno ng babala. Lumapit ang pinsan hanggang halos magkadikit na ang kanilang muka. Tingnan natin, bulong niya. Halos parang hamon. Mula sa gilid, lumabas si Divina, may hawak na batyang may tubig. Agad niyang inilapag iyon at hinawakan ang braso ni Mario. Huwag, mahina ngunit mariin niyang sabi. Ramdam niya ang tigas ng kalamnan ng asawa, handa ng sumugod. Bumuntong hininga si Mario, pinipigilan ang sarili. Umalis ka na, Temyong, wala kang mapapala dito. Umiling si Temyong, ngunit bago tuluyang tumalikod, tinapunan sila ng tingin na parang paniniguro. Tandaan mo to, pinsan, darating ang araw. Pagkahalis nito, naupo si Divina sa may haddan ng kubo, nanginginig ang mga daliri. Mario, nagsisimula na to. Tumango si Mario, nakatingin sa direksyon ng gubat. Oo, at kailangan nating maging mas handa kaysa dati. Sa mga sumunod na gabi, nag-iba na ang galaw ni na Mario at Divina. Mas maaga silang pumupunta sa puno, mas maingat sa ruta at mas kaunti ang kinukuha. Ngunit kahit anong pag-iingat, ramdam nilang may nakasunod sa kanila. At oras na lang ang hinihintay bago tuluyang mabunyag ang lihim. Lumipas ang ilang linggong tila tahimik. Wala silang narinig na masamang balita mula sa baryo. At si Temyong ay bihirang magpakita. Isang gabi, matapos ang masayang hapunan ng nilagang baka, nakahinga sila ng maluwag. Para bang bumabalik ang normal, ani Divina habang usinasalin ang sabaw sa mangkok ni Mario. Oo, sagot ni Mario, bahagyang nakaniti. Pero hindi tayo dapat kampante. Matapos kumain at masigurong tulog na ang mga bata, nagpasya silang pumunta sa gubat upang mag-ani ng pilak. Tahimik nilang tinahak ang landas, dala ang lumang bayong at tasa. Sa liwanag ng buwan, kumikislap ang katawan ng puno, parang isang nilalang na malugod silang tinatanggap. Habang maingat na pinupulot ni Mario ang patak ng pilak, hindi niya napansin ang pares ng matang nakasilip mula sa dilim. Isang matandang magniniyog na si Mang Isfo, nakayuko sa likod ng isang puno. Hawak ang lampara at tila hindi makapaniwala sa nasasaksihan. Diyos ko, bulong nito bago dahan-dahang umatras at nagmamadaling bumalik sa baryo. Kinabukasan, bago pa man sumikat ng husto ang araw, nagsimula na ang bulong-bulungan. May puno raw sa gubat na lumuluha ng pilak, sabi ng isa. Si Mario at Divina ang may alam kung saan. Ang ilan ay nagtatawanan, pero marami ang nag-usisa at bago magtanghali, nakarating na ang balita sa tainga ni Temyong.
Ilang araw lang ang lumipas habang inaasikaso ni Divina ang paglalaban ng damit sa likod ng bahay at si Mario ay nagbubungkal sa taniman. Biglang dumating si Temyong kasama ang 3 lalaking hindi taga-baryo. May dala silang mga itap at sako at ang isa ay may baril na nakasukbit sa balikat. Mario, sigaw ni Temyong, malakas at puno ng yabang. Alam ko na ang sikreto mo at ngayong alam ko, ibigay mo na. Agad lumapit si Mario. Hinaharangan ang landas. Wala kang karapatan, Temyong. Hindi ito para sa'yo. Napangiwi ang pinsan, sabay turo sa gubat. Kung ayaw mong ibigay, kami na ang kukuha. Lumapit si Divina, hawak ang basang saya. Temyong, wag niyo nang gawin to. Hindi ninyo alam kung ano ang pinapasok ninyo. Nagtawanan ang mga kasama ni Temyong. Puno lang yan, pilak ang gusto namin at kukunin namin kahit anong mangyari, sabi ng lalaking may baril. Kung gusto niyo ng pilak, magtrabaho kayo, singhal ni Mario. Nanginginig ang boses, hindi sa takot, kundi sa galit. Trabaho? Mumisi si Temyong. Bakit pa kung may mas madali? Sinubukan ni Mario at Divina na harangan ang daan patungo sa gubat, ngunit mabilis silang pinalibutan ng grupo. Ang isa sa mga lalaki ay malakas na itinulak si Divina, dahilan para muntik na siyang matumba. Divina, sigaw ni Mario. Agad susugod sana pero biglang tinutuvan ng baril ang kanyang dibdib. Isang hakbang pa at sabog ang ulo mo, malamag na banta ng armado. Walang nagawa si Mario nang itali siya sa isang sanga ng puno sa gilid ng landas. Pakiramdam niya ay parang pinipigilan siyang protektahan ang isang mahalagang bahagi ng sarili niya. Nakita niyang lumuluha si Divina habang pilit na kumakawala sa mahigpit na hawak ng isa sa mga lalaki. Temyong, pakinggan mo ako, pakiusap ni Divina. Halos maniyak-niyak. Hindi lang kayamanan ng puno, may kapalit yan. Kapag nilapastangan ninyo, may mangyayaring masama. Ngunit tinawanan lang siya ni Temyong. Huwag mo akong takutin sa mga alamat mo. Pilak ang mahalaga dito, Divina, hindi kwento. Habang naglalakad sila papasok sa gubat, ramdam ni Mario ang puot na bumabalot sa kanya. Ang bawat yapak ng grupo ay parang martilyong tumatama sa kanyang dibdib. Pilit niyang iniisip kung paano makakawala, pero sa bawat paghigpit ng tali, alam niyang wala siyang laban sa 4 na armado. Pagsapit nila sa lugar ng puno, hindi nag-aksaya ng oras ang mga lalaki. Aba, totoo nga, bulalas ng isa nang makita ang kumikislap na balat nito sa ilalim ng liwanag. Simulan na natin, utos ni Temyong. Mas maraming sanga, mas maraming pilak. Hindi, sigaw ni Mario. Nanginginig ang boses. Huwag ninyo! Ngunit wala siyang nagawa, kundi panoorin habang isa sa kanila ay itinaas ang itak at sinimulang putulin ang isang makapal na sanga. Ang tunog ng bakal na tumatama sa kahoy ay parang sugat sa laman ni Mario at ang bawat hiwa ay tila kumukuha ng hangin sa kanyang dibdib. Si Divina ay nakaluhod sa lupa, umiiyak at paulit-ulit na sinasabi, "Tama na, tama na." Ngunit ang mga boses niya ay nalunod sa inay ng kalikasan na tila nagagalit, ang biglang pag-ihit ng hangin, ang mga dahon na nagkakagulo at ang malayong kulog na unti-unting lumalapit. Sa paligid, ang amoy ng lupa at pawis ay nahalo sa mabigat na halimuyak ng sapal ng kahoy na pinutol. Ang mga lalaking kasama ni Temyong ay tila walang pakialam sa mga babala ng kalikasan. Ang bawat hampas ng kanilang mga itak ay parang martilyo sa dibdib ni Mario. Nakagapos siya, nanginginig hindi sa lamig kundi sa galit at takot. Hindi para sa sarili, kundi para sa puno at sa kapalaran nilang mag-asawa. Temyong, sigaw ni Mario, halos mabasag ang boses. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Tumigil ka na bago mahuli ang lahat. Tumigil sandali si Temyong at dahan-dahang lumingon, dala ang ngipi ng isang taong nanalo na sa laban na hindi pa nagsisimula. Alam ko eksakto ang ginagawa ko, pinsan. At sigurado ako, tama to para sa akin. Para sa'yo? Hindi ito sa'yo, Temyong. Mariing tugon ni Mario. Halos mabali ang lubid sa kanyang mga kamay sa lakas ng pagpupumiglas. Biyaya ito na may kasamang sumpa, huwag mong sirain. Tumawa si Temyong, malamig at walang halong awa. Mario,
Gusto mo lang ikaw lang ang makinabang sa puno. Ano? Makikihati lang naman kami. Sabi nito, may halong pang-aasar at panunuya sa boses. Sumigaw si Divina. Nanginginig ang boses, ngunit puno ng tapang. Temyong, nakikiusap ako. Kung may natitira pa sa'yo na kabutihan, huwag mong gawin ito. Hindi mo naiintindihan kung anong klaseng kapalit ang kapalit ng bawat patak ng pilak. Mumisilang si Temyong at lumingon sa isa sa mga tauhan. Putuling mo pa, ayokong magsayam ng oras. Isang malakas na tsak ang tunog nang tumama ang itak sa isa pang sanga. Umalingaw-ngaw iyon sa buong gubat kasabay ng panginginig ng lupa. Boss, nanginginig ang boses ng lalaking may hawak ng itak. Hindi ito pilak, dugo ito. Napatingin si Temyong sa sugat ng puno. Sa halip na makinam na likido, makapal at pulang dagta ang bumubukal mula rito, parang dugo ng isang nilalang. Walang puno na may dugo, sagot niya, pilit ikinukubli ang kaba sa tinig. Niloloko mo lang ang sarili mo. Sige, putulin mo pa, pero nag-ibahang lahat. Parang pinatay ang araw. Dumilim ang paligid, na para bang hinigop ng mga ulap ang liwanag. Mula sa malayo, gumulong ang kulob na tila isang dambuhalang nilalang ang dumarating. Ang hangin ay humampas sa kanilang balat. May kasamang malamig na haplos na nagdulot ng kilabot. Ramdam mo yon? Tanong ng isa pang lalaki, halos bulong. Parang may galit. Takot lang yan, singhal ni Temyong, ngunit baka sa mukha ang pag-aalinlangan. Kunin ang pilak, tapusin na natin to. Ngunit wala ng pilak na lumalabas. Pawang dugo at mabahong amoy ng nabubulok na kahoy ang bumubukal mula sa sugat ng puno. Huwag na Temyong, sigaw ni Mario, desperado na. Bago pa huli ang lahat, tumigil na kayo. Sa gitna ng kaguluhan, nabanaagan ni Mario ang isang pagkakataon. Binaon niya ang lubid sa matalim na gilid ng sanga kung saan siya nakatali. Pinipilit na maputol ito. Sa tatlong malakas na hila, napigtas ang buhol. Agad siyang tumakbo patungo sa puno. Ngunit bago pa siya makalapit, isang matinding palo mula sa isa sa mga tauhan ni Temyong ang tumama sa kanyang likod. Nang hina siya at bumagsak, halos mawalan ng malay. Ang paningin niya ay nagdilim at umikot. Sa gilid ng kanyang pandinig, naririnig niya si Divina na sumisigaw. Mario! Mario, wag mo akong iwan! Lumayo ka na, Divina! Ako na ang magpoprotekta sa puno. Mahina ngunit mariin niyang bulong bago sumambulat ang matinding kirot na gumupo sa kanyang katawan. Ngunit hindi iniwan ni Divina ang asawa. Lumuhod siya sa tabi nito at tinulungan siyang gumapang patungo sa puno. Sa oras na iyon, bumuhos ang ulan. Malalaki ang patak, tumatama sa balat nila na parang mga batong bumabagsak mula sa langit. Ang lupa sa paligid ng puno ay nagiging putikan, nahahalo sa pulang dagta na parang dugo. Pagdating nila sa puno, niyakap ni Mario ang katawan nito ng mahigpit. Ramdam niya ang kaspang ng balat nito at ang malamig na haplos, ngunit sa ilalim ay may mabagal na tibok, parang puso ng isang nilalang na naghihingalo. Patawad, bulong ni Mario, nakapikit, luhaan. Hindi ko naprotektahan. Hindi pa huli, Mario. Sagot ni Divina, kahit bakas sa kanyang tinig, na alam niyang wala na silang oras. Biglang nagliwanag ang paligid. Isang mainit ngunit mapayapang liwanag ang bumalot sa katawan ni Mario at sa puno. Ang mga patak ng ulan ay tila huminto sa ere, at ang hangin ay parang kumalma sa isang iglap. Mahal kita, Divina. Mahina ngunit malinaw ang tinig ni Mario, puno ng pag-ibig at panghihinayang. Mahal na mahal din kita, sabot ni Divina. Nanginginig ang kamay habang mahigpit na hawak ang kanya. Unti-unting nagsimulang maglaho ang katawan ni Mario, hinihigop ng liwanag papaloob sa puno. Pilit siyang hinahawakan ni Divina, ngunit sa huli, wala na siyang mahawakan kundi ang malamig na balat ng puno na ngayon ay kumikislap sa gitna ng dilim. Sa oras ding iyon, mula sa ilalim ng lupa ay nagsimulang umangat ang makakapal na ugat ng puno. Mabilis itong pumilipid at umulupot sa mga binti at baywang ng mga lalaki. Anong? Pakawalan niyo kami! Sigaw ng isa, ngunit walang sumagot maliban sa ugong ng hangin. Ang isa pang lalaki ay tinapon ng ugat sa malayo
sumalpok sa puno at nawalan ng malay. Si Temyong, nanlilisik ang mata sa takot, ay pilit kumakawala, ngunit lalo lamang humihigpit ang pagkakapulupot ng ugat sa kanya. "Divina, tulungan mo ako!" sigaw ni Temyong, desperado. Tinitigan siya ni Divina. Basang-basa ng ulan, hawak-hawak pa rin ang puno. "Tulungan kita? Tulad ng pagtulong mo sa amin? Tulad ng pagwasak mo sa lahat ng pinaghirapan namin? Hindi ko alam. Akala ko pilak lang. Akala mo pera ang pinakamahalaga," singhal ni Divina, nanginginig sa galit. Isang mas malakas na ugong ang sumunod at lalo pang humigpit ang pagkakapulupot ng mga ubat sa mga lalaki. Pumilipit ito na parang mga ahas na walang balak bumitaw. Habang ang kanilang mga sigaw ay nalunod sa ugong ng hangin at dagundong ng pulog. Natira si Divina, yakap ang puno na ngayon ay mas malaki, mas matatag at tila humihinga. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang isang bulong, malambot ngunit malinaw. "Huwag kang matakot." Nanlaki ang kanyang mga mata. "Mario?" Mahinang sambit niya. Walang sumagot maliban sa banayad na paghihip ng hangin at ang kaluskos ng mga dahon na para bang nakikiramay. Kinabukasan, malinaw ang langit, tila walang bakas ng kaguluhan kagabi. Ngunit nang tumayo si Divina mula sa pagkakaluhod, napansin niyang mas luntian ang mga dahon ng puno, mas makapal ang mga sanga at mas matatag ang katawan nito. Sa ilang dahon, may malinaw na hugis ng kamay, malaki at pamilyar, tila kumakaway sa kanya. Napasinghap siya at napahawak sa dibdib. "Mario, ikaw pa rin to," bulong niya, kasabay ng pag-agos ng luha. Parang tugon, dahan-dahang umalon ang mga dahon kahit walang hangin. Ilang araw matapos ang trahedya, natuklasan ni Divina na tuwing gabi patuloy na lumuluha ng pilak ang puno. Ngunit kakaiba na mayon, tanging siya at ang kanyang mga anak ang makakalapit para makita ito. Kapag may ibang nagtangkang lumapit, nagdidilim ang paligid, nanlalamig ang hangin at nawawala sila sa landas. Isang gabi, isinama niya si Nena at Junjun sa puno. Tahimik silang naglakad, hawak-hawak niya ang kamay ng mga bata. "Nay," tanong ni Nena, "dito po ba nawala si tatay?" Huminto si Divina at lumuhod sa harap ng mga anak. "Hindi siya nawala, anak. Nandito siya. Binabantayan tayo." Si Junjun, nakatitig sa mga sanga, ay bulong. Parang humihinga yung puno. Mumiti si Divina kahit mabigat ang puso. "Buhay yan, Junjun. Buhay at mahal tayo." Nang lapitan nila, nagsimulang mabuo ang maliliit na patak ng pilak sa katawan ng puno. Maingat itong tinipon ni Divina gamit ang lumang tasa na minsang hawak ni Mario. "Yan po ba yung ginagamit natin para makabili ng pagkain?" tanong ni Nena. "Oo," sagot ni Divina. "Pero tandaan ninyo ang sinabi ni tatay at ng puno, huwag abusuhin at huwag ipagsasabi." Tumango si Junjun bilang pagsang-ayon. "Mabuti," wika ni Divina at muling ibinaling ang tingin sa puno. Sa tulong ng pilak, unti-unting nabago ang buhay nila. Ang unang ginawa niya ay bilhin ang malalawak na lupain sa paligid ng kanilang tahanan at ang mga bukirin na dati pinapaupahan lang nila. Mula sa tuyot na lupa, pinagyaman niya ito hanggang maging masaganang sakahan na may patubig at maayos na taniman. Umupa siya ng ilang trabahador mula sa baryo, binabayaran ng higit sa karaniwan upang matulungan din silang makaahon. Ngunit kahit unti-unti na siyang kinikilala bilang isa sa pinakamayamang babae sa lugar, simple pa rin ang pamumuhay niya. Sa puso ni Divina malinaw, ang bawat pilak na galing sa puno ay handog ng sakripisyo ni Mario at hindi dapat gamitin ng walang ingat. Paminsa-minsan, mag-isa siyang pumupunta sa puno para kausapin ito na para bang kausap ang asawa. "Mario," bulong niya habang nakatingala sa mga sanga. "Nabili ko na yung lupa sa tabi ng ilog. Maganda riun. Maraming tanim. Siguro kung nandito ka, ikaw ang unang mag-aararo." Banayad na umalon ang mga dahon at isang patak ng pilak ang bumagsak sa tasa sa kanyang kamay. Napangiti siya kahit basa ng luha ang pisngi. "Alam kong oo ang sagot mo." Paglipas ng mga taon,
naging alamat na ang kwento tungkol sa mahiwagang puno. Maraming nagtangkang hanapin ito, ngunit walang nakakita. Kapag may sakim na lumapit, laging nagdidilim ang paligid, nanlalamig ang hangin, at hindi nila matandaan kung paano bumalik. Sa mga kwento ng matatanda, si Mario ay bayani ng kagubatan, isang taong nag-alay ng buhay para sa kalikasan at sa kanyang pamilya. Madalas marinig ng mga bata ang babala, "Huwag kayong sakim, baka parusahan kayo ni Mario." At tuwing may malakas na hangin sa gabi, may ilan na naniniwalang naririnig nila ang bulong. Pahalagahan ang kalikasan, pahalagahan ang puso. Tumanda na si Divina, mahina na ang kanyang katawan. Mabagal na ang bawat hakbang, ngunit gabi-gabi pa rin siyang pumupunta sa puno, dala ang tasa at ang lumang bayong. Isang gabi, tinanaw niya ang buwan mula sa ilalim ng sanga. "Mario," mahinang sabi niya, "handa na akong sumama sa'yo. Pero habang kaya ko, babantayan ko pa rin ang puno natin." Ang mga dahon ay umalon, at muling nabuo sa mga ito ang hugis ng kamay na kumakaway. Huminga ng malaling si Divina, ramdam ang katahimikan sa puso. Sa gabing iyon, umupo siya sa tabi ng puno. Hawak ang tasa na puno ng pilak, huling handog mula sa punong minahal at ipinaglaban nila ni Mario. Kinabukasan, natagpuan siya ng kanyang mga anak, nakangiti, nakasandal sa puno, at tila natutulog lamang. Sa kanyang kandungan, naroon pa rin ang tasa, sumisinag sa liwanag ng umaga, simbolo ng pagmamahal at sakripisyo na hindi kailanman maglalaho.